po ba utangan na merong low interest, instant cash, at auto approval or auto disbursement sa iyong GCash account? Ayan, tamang-tama itong channel na napuntahan mo dahil this time nga po ibabahagi po sa inyo ang dalawa pong platform na kung saan nga po is nasubukan ko na rin po siyang utangan. And dito nga po is auto disbursement, pasok ka agad sa GCash. And dito nga po is nag-offer ng low interest at fast approval. Ano na nga po ito nga pa yung naghanap ng mga utangan online at interested ka na malaman ang platform na ito, please consider to subscribe ka muna dito sa aking YouTube channel and click na rin po ang bell button dyan para naman lagi kang updated sa mga utangan moment na ginagawa ko dito sa aking channel. Paalala naman mga lalabs ko, so hindi ko kayo ini-encourage at hindi ko rin po kayo inaalukan na utangan nyo yung platform na ito dahil ito nga po na pagbabahagi ko ng aking pong personal na karanasan dito is magkaroon din po kayo ng idea at magkaroon din po kayo ng advanced information na rin in case naman po na mag-try kayo or subukan nyo na utangan yung platform na ito. At least dito pa lang magkaroon na po kayo yung kaagad ng palaisipan na ganito pala yung sistema o yung patakaran ng kanila pong pagpapautang. Hindi rin po ako dito ahente or promoter ng platform na ito. Ito po ay babahagi po sa inyo para naman sa simula pa lang is magkaroon na po kayo ng preparedness or awareness na ganito pala yung sistema ng pagpapautang nila. So ito nga po unang platform na babahagi po sa inyo ay si Peso Ready. So ito po si Peso Ready is ay nagsasabi ko sila na 0% interest daw po ito, which is na misleading na kaagad kapag sinubukan mo na kaagad mag-apply dito dahil nung pag-apply dito is in-approve po ako nila dito for 1,000 pesos. And mabilis lang po sila dito mga marireceive mo kaagad yan sa iyong GCash account. At dito nga po is sa 1,000 na approve po dito is ang dumating lamang po is 955. So meron pong nabawas na 45 pesos doon naman po sa nakinuha nila as processing fee. Approve lalo na kapag ikaw ay first timer borrower dito, 14 days po siya na babayaran at dito ay nag-alok din po sila ng prolongation. So dito bibigyan ka po ng specific amount kung magkano yung i-repay mo sa kanila para po ma-prolong mo yung repayment period mo sa kanila. And after po yan, another 14 days ulit, kung wala ka pang naka-ready ng full repayment sa kanila, binibigyan ka pa rin kaagad dito ng option to prolong yung repayment mo dito. But kapag na-engage po dito ng pangutang, ina-advise ko na po kaagad na kailangan isuwag mo na po yung piliin yung installment basis niya o yung prolongation na in-offer nila dito dahil malaki po yung binibigay nila na repayment mo dito. So, I think mabibigatan ka po dito kapag pinili mo yung prolongation na in-offer nila. So, as much as possible, kapag nakautang po dito kay Peso Ready, bayaran nyo na po kaagad, huwag nyo na pong antayin, huwag nyo na pong i-grab yung in-offer po nila na prolongation para po hindi po kayo dito magsisi dahil dito po kay Peso Ready is malaki po yung penalty fee dito na pinapatong nila doon sa repayment mo kapag umabot ka po dito na due date. So, much better po talaga na wala pa pong due date mo or in advance magbayad ka na po kagad dito para po hindi mo na po hindi ka na po maobliga na bayaran po yung mga penalty na pinapatong nila sa loan mo dahil mabigat na po, malaki po sila dito magpatong ng interest po nila. Dito nga po mga lands ko, personally na experience ko na rin po dito na may ahente po ito na makulit na kahit sa text messages at sa email ay pina-follow up nila yung kanila pong mga borrower na magbayad kahit wala pa po sa due date. So, yan ang po sinasabi ko na po sa inyo para po magkaroon na po kagad kayo ng idea ng sa ganyan po is nag-aware na po kayo na ganito yung pagpapautang dito ni Peso Ready. So, nag-auto-disburse po sila dito, mabilis po siyang mag-approve, lalo na kapag ikaw ay first-timer borrower. Kaya nga po, ingatan nyo po na kapag na-engage po kayo dito, automatic wala pa po yung due date mo, bayaran nyo na po kaagad. In case po na gusto nyo pang mag-reload para po hindi nyo na po mag-grab yung prolongation o yung installment basis na in-offer nila dahil mabigat na po talaga yun yung mga lalabsoy. Yung pangalawa nga pong platform na nag-auto-discourse at
pumapasok agad sa Gcash mo kapag ikaw ay nangutang dito ay si MyPera. So ito naman po si MyPera in my case, agad-agad nag-auto-approve po ito, lalo na kapag ikaw ay meron na po ditong pending application. Once na login ka dito sa account mo sa kanila, magugulat ka na lang na magkaroon na po kagad ng naman yung Gcash account mo na hindi mo pa prepared, di mo pa nakikita kung ano yung mga deductions niya dito. Nung mag-auto-approve naman po siya, auto-disbursement sa aking Gcash is buo mo rin po na makukuha ang iyong niloan dito. And dito po nga po is no interest naman po siya. Inoferan niya ako dito ng 125 days. But then, yung unang repayment po dito is medyo may kabigatan na rin po yun. Dahil within 7 days lang po is babalik mo na kagad yung amount na binigay nila para sa iyo pong repayment. Si MyPera po is, base din po sa personal experience, wala ka pa ditong due date o meron na po kagad sila kaya ito na nagpa-follow up ng iyong utang na kailangan mo lang mag-repay. Fast approval siya, lalo na kapag ikaw ay first timer borrower, and dito nga po is mostly po, disadvantage lamang po is, doon po sa second loan na in-offer nila is malaki na po or medyo may kataasan na po yung mga deductions niya dito. So dito po kay MyPera, sa unang loan pa lang po dito is buo mong ma-receive yung loan amount mo, but then kapag ka nag-trip loan ka na po dito sa kanila, doon na po papasok yung malaki pong deductions or malaki po yung interest nila na pinapatong na doon sa loan approval na binigay nila sa iyo. Maganda lang po itong utangan si Tesorery at si MyPera para sa akin on the first time na mag-apply ko po dito or mag-umutang dahil po low interest dito kay Tesorery and buo mong ma-receive yung loan mo dito kay MyPera. So, yan po yung kaibahan ng dalawa na ito. Kaya nga po is pag-isipan nyo na po muna kung magbabalak ba kayo na utang ang dalawang platform na ito. At least magkaroon na po kagad sila ng idea na ganito po yung sistema ng pagpapautang nila. So, best lang po sila na utangan on the first day or on the first time, manghiram po dito ng pera. At ito pong dalawang platform na ito ay meron din po itong mga hente na kung saan nga po is nanghaharas kapag dumating na po sa punto na oras na ng bayaran at hindi ka pa nagbabayad dito. So, may mga tumatawag na po yan sa inyo, call and text para po doon sa repayment ng iyong pong utang dito. Share mo naman po dyan sa ating pong comment section kung ano nga ba yung mga platform na naranasan mo na rin utangan na nag-auto-approve or nag-auto-disburse sa iyong pong Gcash account para naman magkaroon na rin po ng idea yung iba po natin kapwa mag-utang na ito palang platform na ito ay ganito yung patakaran o yung sistema ng pagpapautang nila. So, ayun na po muna mga lalabs ko. So, para naman nakatulong at nagbigyan ko rin po kayo ng idea at magandang information about dito kay Tesorery at kay MyPera. So, lagi po natin dito tinatayo na pag-isipan, pag-aralan, bago po mag-commit or bago po mag-engage sa dito mga utangan online platform para naman at the end of the day ay wala po kayong pagsisisihan na nakapangutang kayo sa platform na ito. So, thank you for tuning in for na mga lalabs ko. God bless. Goodbye.